Manila, the Pinas Olodum and B4s proudly presents the Lakbayaw Festival. Check. Taong 15, sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakaharap nila ang noong hari ng Tondo na sila Kandula. Nakalaunan din magpapabinyag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap nang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong kinatatayuan ng tahanan o karyaan nila Kandula, doon naisipang itayo ang simbahan ng Santo Niño de Tondo. Sa paglipas ng maraming taon, ay mas iningatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Inaayusan at pinibisan ng pilak na nilulublob sa tinunaw na ginto. Kaya't ito'y naging takong pansin sa mata ng mga masasamang loob, pinag-intinisan at ninakaw sa loob mismo ng simbahan. Hulyo 14, taong 1972 na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño de Tondo. Sabi, isang napisalang bagyo ang humagupit sa mga lalawigan sa Luzon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay walang humpay na nananalangin ang mga deboto ng Santo Niño na muli itong maibalik sa kanyang kaharian. Isa ang noong alkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang maibalik ang Santo Niño nang sa ganon ay matigil na ang dilubyong kanilang kinakaharap. Nung araw, sa tulong ng dating unang ginang at presidente ng ating bansa, ay unti-unting nakita at naibalik ang magkakaiwalay na parte ng Santo Niño at muli itong binuo. Agosto 2, taong 1972, nang ipresisyon mula Malacanang pabalik sa dambana ng Tondo ang Santo Niño at nang muling maibalik ang imahe sa kanyang kaharian, ay milagrosong umaraw at tumigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Lipas ng maraming taon, ang kapistahan ng Santo Niño de Tondo ay tinawag na Lakbayaw Festival. Lakbayaw na hango sa salitang lakbay at sayaw na dinadagsa ng libo-libong mga deboto, bitbit ng kanika nila Santo Niño na sinasabay-sabay sa sayaw bilang magpupuri at pasasalamat